Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 2 ng Mayo, 2026 anyo at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 7 ng umaga. Araw po ngayon ng ah, Sabado. Sabado at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Patungkol po dito sa nung isang araw kasi marami na ang nag-vlog na ito si Kibuloy at KOGC dami lang ni Duterte. Yan po. Yan, yan po ang tatalakayin ko ngayon. Ano? Kibuloy at KOGC dami lang ni Duterte. Actually, nag-vlog na ako noon ganito. Pero hindi masyadong madiin. Ngayon ay didiinan ko pa o imamagnify ko o i-explain ko bakit ganyan at hindi magtatagumpay yan. Ano? Hindi magtatagumpay. Ah, ang sinasabi kasi ng yung mga vloggers ngayon ay malinaw na na yung mga project ni Kibuloy ay hindi kayang ipagawa yan ng mga member niya. Yun ang sinasabi ay oo nga naman. 13 billion. Yung dome lang yun ha, yung dome. Yung ginagawa nilang dome. At yan ata ang pinakamalaki sa buong daigdig. Paano kakayanin yan? Kahit mayroon siyang 1 milyon na member, hindi kakayanin yan. Ngayon ay saan kumukuha ng budget yan? Ay noon pa sinasabi ko na baka inilalagak sa kanya ng mga politiko. Pero hindi ko pang ma-identify si Duterte. Yan po ano. Pero alam ko yan kasi nga pag nilagak nila dyan, safety na o tax free o kaya money laundering yan Di ba? Ilalagak nila dyan. Ngayon, ang alam kasi ng mga tao, ang alam ng BIR, ang alam ng yung mga agency na humahabol yan sa mga ill-gotten wealth, ay legal yan kasi nga binibigay ng mga tao pero ay napakalaki po ng budget hindi ba? Noon ko pa sinasabi yan. Safe haven kasi yan ng mga kurap. Ilalagay nila dyan. Pero kukunin din nila. Ito pang isinulat ko dito Noon pa sinasabi ko na o suspetsa ko na pati nga doon sa dyaryo po na bumabanat na ako doon sa Philippine Daily Inquirer, doon sa comment section lang po ha, comment section lang, sinasabi ko na ito. Na suspetsa ko, dami lang ito si Kibuloy ng mga politiko. Politiko. Dami siya ng mga mayayaman na politiko. Lalo na ang suspetsa, lalo na ako nagsuspetsa noong ginawa niya si Duterte property administrator ng KOGC. Yun. Kasi nga, ginawa niyang administrator ay matanda na, nakatungkod na. Hindi na pwede yan. Una-una, hindi siya member ng KOGC o hindi siya opisyal ng KOGC. Dapat kung mag-assign siya ng administrator, yung second in command niya, automatic yan. O kaya, isa sa officials ng KOGC ay salungat po matanda na, ay hindi na makakuan yan, hindi na makalakad ng mag-isa yan Ginawa pa niyang administrator ng property, ay doon na ako nagsuspetsa. Ngayon ay hindi pa member
Aywan ko lang kung member siya na hindi official, pero hindi siya member yan eh. Si Duterte, bakit gagawin mong property manager o property administrator yan? Anong pakialam niya dyan na hindi siya member? O, wala siyang share dyan. O, at saka, yun nga, hindi siya official dyan. At matanda na siya. Taliwas po sa sa inaapurbahan ng kasi nga yung lolo ko naging property administrator noon eh ng mga 500 hectares. Malaki po 'yan. Opo, kasi tinanong ko siya, ako kanyang pinakamatanda sa magpipinsan. At yung mag-asawa kanya, parehas kong pinsan yan, sabi niya. O, pinsan ko yung lalaki, pinsan ko yung babae, ay walang anak. O, ay namatay na parehas. Ay nagkagulo sila. Sino magmamana? Ay pero nga, ay ang unang petisyon nila sa korte, ay mayroon munang property administrator. Ayun nga, yung lolo ko. Pero nung napansin na hindi na rin siya makalakad, ay tinanggal din siya. Kaya alam ko yan na pag matanda na, kasi hindi na niya mapuntahan eh. Yung iba eh, na nalilimutan na niya eh. O, ako nga ang bodyguard niya, ewan ko kung anong grade ko nung, grade 6 ata ako, grade 5. O, ngayon, at panay ang tanggol ng mga Duterte kay Kibuloy. Bakit pinagtatanggol nila? Doon ako nagduda na ito ay dami lang ni Duterte. Iyan po ang balita noong mga nakarang araw. Pero ngayon po, ang balita po ngayon ay napakaganda. Akala ko fake news. Kahapon kasi dalawa lang ang nakita ko na nagsulat sa YouTube eh. Dalawa lang. At hindi ko pa kilala. Ay ang balita kahapon na ngayon ay halos lahat na si Karangdang ay nanalo. Oh. Yung ginawa sa kanya ni Duterte ay hindi uobra yun na tinanggal siya. Tinanggal sa pwesto. At yan ang tatalakayin ko bukas. Ayan lang ang sinasabi ko eh. Si Duterte walang batas-batas yan eh. Gusto niya siya ang batas. At kung haharang ka sa kanya, tatanggalin ka niya sa pwesto, o kaya kakasuhan ka, o kaya ibibilanggo ka, o kaya ay yung negosyo mo ay ipapasara. Katulad ng ABS-CBN. Ganun yan. With impunity nga eh. At yan ang namana ngayon ni Sara. Namana yan. Nakita niya eh. O ipinakita ng kanyang ama sa kanya. Papaano yan? Kaya ganyan din ang gusto ni Sara. Tingnan nyo si Sara ngayon, walang batas-batas sa kanya. Hindi ba? With impunity nga eh. Oh. Ako ang batas, hindi ba? Yan po ang mga diktador. Yan ang mga hari. At yan ang tatalakayin ko bukas. Pero sa ngayon ay ito na muna kasi ito na natapos ko kagabi. At nagpapasalamat pa ako ngayon kay Kwan doon sa nag-comment sila si Mama Gina at saka si Ana Marie Aldisimo. Ayan po. Salamat po sa inyo dahil nag-comment kayo ay naiinggan nyo ako na mag-vlog na ganito. Ngayon ay yun na nga ito kasing ganyan. Itong mag-ipon ka ng kayamanan, katulad sa ginagawa ni Kibuloy, questionable na sa akin yan eh. Questionable na po yan. Kasi ako hindi naman ako pastor. Hindi naman ako yung ganyan na maraming kakilala pero ako, nag-aral ako ng Biblia at tinuruan ako. At may alam ako sa Biblia. Opo.
Pero hindi ko inaari na napakatatag ng pananampalataya ko. Pero alam ko, kung ang isang pastor ay nagpapayaman ng ganyan, questionable na sa akin yan. Opo, pag ang isang pastor, bagamat maganda, na dumadami ang member o dumadami ang kayamanan para marami kang matulungan o ma-spread mo yung word of God, questionable sa akin yan. Kasi hindi ginawa ni Jesus Christ yan eh. Hindi, siya ay on the move. Parati siyang lumalakad para mangaral. Hindi siya nagtatayo ng napakalaking kongregasyon. Hindi. Yan. Kaya questionable sa akin yan. Ito, Matthew 6:19 verse 20. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroy, and where thieves do not break in and steal. Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. Do not, sabi niya, lay up for yourselves treasures on earth. Ay anong ginagawa ni Kibuloy? Hindi ba? Adi mali na yan. Hindi ba? Kaya nga questionable na sa akin eh. Yung sinasabi niya na born again siya, ganyan, ay lalo na kung marinig mo yung sasabihin niya na siya ang appointed son of God. At siya ang may-ari ng kaluluwa ng tao. Ay kalukuhan na po yan. Hindi ba? Lumagpas na siya o sumubra na siya. Sumubra na siya. Hindi ba? Kaya, yan, dami lang siya. Dami siya ni Duterte. Ay bakit naman gusto ni Duterte na doon ilagak, hindi ba? Doon nila ilagak ang kanilang kayamanan, ay ang akala nila safety. Ang akala nila ay walang sisita kasi nga hindi pwedeng sitahin eh. Dahil nga ay walang tax eh, hindi ba? Walang tax. O, anong sisitahin dyan? Wala ah. Hindi ba? O sasabihin lang na donation ito ng mga tao o galing sa mga tao. Pero hindi nila alam, yang lahat ng plano ng tao ay kuwan lang yan eh. Kung hindi naaayon sa kagustuhan ng Diyos o sa palatuntunan ng Diyos, pag hindi umaayon yan, ay kuwan lang yan foolishness. Foolishness in the sight of God. Okay. Luke, susog lang po ito para patunayan ko na walang mangyayari dyan sa kayamanan na yan. Walang mangyayari. Luke 12, verse 33 hanggang 34. Sell your possession and give to the poor. Ito pala ang kwento, Ito pala ang kwento na ito ay hindi ito. Ito ang kwento. Tinanong kasi si Jesus Christ kung papaano makapunta ng heaven. Tinanong siya, what must I do to inherit eternal life? Yun ang tinanong po kay Jesus Christ. Tinanong siya, ay anong gagawin ko? Ay ang sagot naman ni Jesus Christ ay you know the law, sabi niya ni Jesus Christ. You know the law, follow the law, sabi niya. Pero reminder ko lang ito, ito, ginanap ito o naganap ito, hindi pa siya ipinako. Kaya, we are under the law. Di ba? Pero sa ngayon kasi, sa makabagong tipan na, yung mga nilalakad ni Paul, hindi tayo maliligtas sa pagsunod sa batas. Yun po, Kaya, huwag niyong pagkamalian ito kasi ay hindi pa siya na pinatay dito O kaya, this is very specific, doon lang sa tao na nagtatanong,
baka kasi ay niluluko lang siya o hindi ko alam kung talagang gusto niyang ipalabas doon sa tao na hindi ka maliligtas sa batas. You know the law, sabi niya, no? You know the law, follow the law, sabi niya. Ay ang sabi ng tao ay from birth, sabi niya, ay from birth. Simula nung pinanganak ako, ay follow the law, sabi niya. Sinunod ko ng batas. Ayun. Yun po ang sagot. Aywan ko lang kung totoo yung pero mahabang discussion yan. Pero basahin na lang po natin, Sell your possession and give to the poor. Provide yourselves with purses that will not wear out, unexhaustible treasures in heaven, where no thief approaches and no moth destroy. For where your treasure is, there your heart will be also. Yan po ang sabi ni Jesus Christ. Ay inuutosan din niya na sell your possessions pala, and give to the poor. Kasi nga ay ang sabi niya ginanap ko na lahat ang batas eh. Pero kulang pa rin yun. Kulang pa rin. Dito pala yan sa Luke. Pero parang ganito rin ang kwento, Ngayon ay inulit lang dito na mag-ipon ka kanya, provide yourselves with purses. Tinignan ko itong purses ay mga wealth ito wealth. Provide yourselves with wealth that will not wear out, an inexhaustible treasure in heaven, where no thief approaches and no moth destroy. Yung moth, yun yung mga kulisap na sumisira, mga anay, ganyan, For where your treasure is, there your heart will be also. Ayan po. Saan ba ano ba ang nilalakad ni Kibuloy? Ay kayamanan. Ay naandun ang puso niya. Pati yan si Duterte. Naandun ang puso niya. Hindi ba? For where your treasure is, there your heart will be also. Ay kaya nga, tingnan mo, kung ipagtanggol nila si Kibuloy noon, hindi ba? Ako nagtataka bakit hindi nila pabayaan? Pinagtatanggol nila ay kasi nga, for where your treasure is, there your heart will be also. Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. Patungkol nga dyan. Okay, Hebrew 13 verse 5, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. For God said, never will I leave you, never will I forsake you. Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. Ay matagal na po yan sa Old Testament, mayroon na yan. Ay inulit lang dito sa Hebrew. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. For God said, never will I leave you, never will I forsake you. Ayan po. Hindi ba? Ay pero ano ang ginagawa ni Kibuloy? Nag-iipon ng kayamanan. Ay di baliktad yan, hindi ba? For where your treasure is, there your heart will be also. Ay ang puso niya, ang laman ng puso niya ay kayamanan ng mundong ito. Hindi ba? Kaya hindi dapat sila sundin Hindi ba? Kulto yan Kulto. Basta ang pastor o ang isang kongregasyon ay bagamat maganda na lumalaki o yumayaman o yun nga yung sinabi ko, pero kung doon lang nakatuon yung mga ginagawa nila, yun lang ang importansya sa kanila, ay kulto na po yan. Sa katunayan po sa experience ko, kung ikaw ay mayaman at gusto mo talagang
tumulong dyan sa ganyan, maghihirap ka eh. Kasi mas marami ang mahirap. Opo, halimbawa, mayroon kayong 100 na membro o 50. Ay halos lahat ng 50 na membro walang makain eh. Adi tutulungan mo yan kung mayaman ka. Hindi ba? Kaya mababawasan yung kayamanan mo. Maghihirap ka. Pero dumadami ang kayamanan mo doon sa langit. Kasi nga yung pagtulong sa kapwa, lalo na sa mahihirap, ay treasures in heaven yan. Ayan po, hindi ba? Ulitin ko lang ay bakit bibili sila ng mga helicopter ng jet, hindi ba? At gagawa sila ng mga garden na yung ay halos ihahambing na nila sa langit. Hindi ba? Ayan po kalukuhan po yan. Bagamat maganda nga tignan o maganda nga yung maraming pira para marami kang matulungan, ay pero hindi po ganun Hindi po ganun napupunta Pinagmamayabang nila. Hindi ba? Na mayroon daw silang 6 million members. Ay ako, in doubt na ako dyan Wala. Ay baka nga, wala pa silang 10,000 yan Lahat-lahat na pati abroad Niluloko lang ni Duterte, niluloko lang ni Kibuloy ang mga politiko para lapitan siya kung mayroon siyang 6 million members. Ganun lang po yan. At marami po ang nabudol dyan, mga politiko. Okay, Luke 18 verse 22, on hearing this, ito na pala yung sinasabi ko na tinanong si Jesus Christ, what must I do to inherit eternal life? You know the law? Follow the law? Ay, sir, sabi niya, simula nung bata ako, ginanap ko na yung batas Lahat ng batas, sinunod ko na Ay, ang sabi ni Jesus Christ, on hearing this, Jesus told him, you still lack one thing. Sell everything you own. Ayan po di ba? Sell everything you have or sell all your possession and give to the poor. Ayan po hindi ba? And you will have treasure in heaven. And then come follow me. Hindi ba? Ano po ang makikita natin na isang katangian na masasabi natin na ang tao ay sigurado pupunta ng heaven? Ito po sell all your have and give to the poor. Aywan ko kung may makakagawa niyan. Hindi ba? Ay sigurado po ito kasi nga yan din ang sinabi kay Sakeo ano ang sabi ni Sakeo? Look Lord, sabi niya, here and now. Ngayon din, sabi niya, at dito rin. Half of my possession I will give to the poor. Half lang and if I deprive anyone of anything, I will return it 4 times. Ano ang sabi ni Jesus Christ? Indeed, sabi niya, salvation has come into this house. Hindi ba? Kasi nagmamanifest na ipapakita kung talagang ikaw ay saved. Iyan po ang mangyayari. Hindi ba? Ay dito ay pinipilit si Jesus Christ na pinipilit na sabihin kung ano talaga ang totoo. Ay di sinabi niya, you still lack one thing, sabi niya. Sell all your possession and give to the poor. Ayan po. Ay bakit ito si Kibuloy ay kabaliktaran? Hindi ba? Sinasamsam niya ang mga pira para gagawa siya ng kingdom. Hindi ba? Ay mali yan, hindi ba? Kulto yan. At ito nga, hindi rin pakikinabangan yan ni Duterte. Hindi. Kasi nga, nakasulat, ano ba nakasulat? Where thieves come in and steal. Ay, nanakawil lang yan Hindi ba? At ano po ang sabi ni Duterte dati?
yung mga alipuris ni Duterte at saka ng QOGC. Sasamsamin daw ng gobyerno. Ay bakit sasamsamin ka, kuyan? Ang sabi nila, ipagtatanggol daw nila ang QOGC kasi maraming kayamanan at baka daw samsamin ng gobyerno. Ay bakit sasamsamin nga eh? Ay ngayon maliwanag na sasamsamin talaga yan kasi hindi maipaliwanag po eh. At kung pira yan ni Duterte, ay problema na niya yan. Inilagak niya dyan, pero po ay where thieves come in and steal. Ay pwede nga nakawin yan eh. Oh, hindi ba ang dami pong Bible verse na pwede kong ilagay dito na hindi niya mapakinabangan yan? Hindi. Kung nag-invest siya dyan ng billion of pesos, malamang eh. Oh, billion of pesos, hindi niya mapakinabangan kasi nga nakasulat eh, treasure or wealth acquired by deceit o acquire hurriedly or rapidly will not be blessed. Nakasulat po yan eh. Oh, at saka yung isa pa ay yung mga wicked daw ay nag-iipulan ng kayamanan for yung righteous, nag-iipol lang. Oh, ay sinabi yan na sa Biblia. Di totoo yan. At ngayon, ano mangyayari diyan ngayon? Ha? Oh. Pero bukas mahagip ko yan dahil doon kay Karandang. Yung tinanggal nila si Karandang. Opo. Oh. Mahahagip ko yan. Mali ang Supreme Court dyan eh. Ay, hindi. Ang ibig kong sabihin ay tama yung ginawa nila. Pero parang kasi nakautang na tayo ng parmali. Kung noon pa sana ay dinesisyonan na nila yan. Oy, mali ang ginagawa mo, Duterte. Malamang po hindi na nakautang doon sa parmali. Ay 9 billion po yan nababayaran ng mga tao. Yung inutang niya sa parmali na naibigay lang ata doon sa aywan ko 650 lang ang puhunan eh nakakuha ng kontrata ng 9 billion. At yung utang na yan ay dahil sa nga krisis ay inapurbahan ng legislative kasi hawak niya lahat eh. At yan ngayon ang babayaran ng mga tao. Pero kung noon pa sana itong kaso ni Karandang ay dinesisyonan ng Supreme Court, hindi ba? Yan po eh. Yan po talaga ang problema sa atin. Hindi ba? Natutuwa ako dahil nagdesisyon ng ganyan ang Supreme Court na mali yung pagka-dismiss kay Karandang o pagtanggal kay Karandang, Melchor Karandang, hindi ba? Dinismiss nila. Si Madjedela ba yan nag-dismiss at saka si Martires, inutusan yan ni Duterte. Ay mali daw. Ay bakit ngayon lang yan? Dapat noon pa para hindi na nakautang ito si Duterte at babayaran po ng mga taong bayan yan, yung mga pinag-uutang niya. 6 ilan ba yun? Trillion eh. 6 trillion ang nautang niya eh. To 7 trillion ang inutang ni Duterte. Ay napakalaki po niyan. Bakit? Ay yung nga with impunity siya eh. Hindi ba? At pero mayroon namang Diyos eh, hindi ba? Ayan lang nga. Yung mga inutang niya ay malamang dito napunta kay Kibuloy, dyan sa QOGC, ay palagay ko hindi na niya makuha yan. Kasi nakabilanggo na eh. Si Kibuloy, hindi ba? Paano yan? Nakabilanggo na rin siya. O, kaya nga, ang kasi niyan, ang nakikita ko dyan, parang hindi kakayanin, masisira ulo. Masisira ulo. Yung kampo ni Duterte, masisira ulo. Kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi, papatayin niya si Marcos, hindi ba? Pupugutan niya ng ulo. Sign po yan lang nasisiraan ng bait.
Dahil nga sa ganyan hindi nila kakayanin yan. Hindi ba? Oh. Ay pero wala na akong oras ay 30 minutes na ay dalahin ko po sa Panginoon bago po ako mag-umpisa ay bigyan tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya sa ating pagkikinig. At yun nga pala salamat kay Mama Gina at saka kay Ana Marie Aldisimo. At nagko-comment sila. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Bukas tatalakayin ko yung nangyari sa kaso ni Karandang. Kabisado ko po yan kasi sinusulat ko na yan sa doon sa comment section sa Philippine Daily Inquirer. O sige po at salamat po salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po.